Ayan po, isa po mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At sana po ay nasa mabuti kayo laging kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po dito sa Luto, PCSO, na kung saan po ay nagkaroon po ng hearing dyan sa Senado kahapon lamang. At tinapos ko pong lahat yon, yung buong hearing na yon, kasi nga po, dahil nga po ito po yung binabanggit dati ni Maharlika, na itong yung general manager ng PCSO na ito ay isang sindikato. Yan po yung sinasabi ni Maharlika noong mga nakaraang mga videos niya. Anyway, nabanggit na sabi ko rin po sa inyo na wag na po kayong tataya dyan sa luto na yan. Wala po kayong maasahan dyan dahil unang-una, nasabi na nga po yan ni Maharlika dati pa na ipinapanalo lang nila sila lang po ang nananalo dyan. Kunwari lang yung mga panalo. Pero ang totoo nun, wala naman po talagang nananalo, kundi sila at yan pong pinapanalunan dyan, kunwari, ay hinahakot lang din po nila at dinideposito sa ibang bansa na yan po ay utos nitong si smuggler na asawa nitong si Andres Disaya. So kaya ko po, so ngayon po, kumpirmado na po natin na talagang may panluloko dahil wala po sigurong rason na yung ipinakita nilang litrato na nanalo daw kuno, ayun daw, yun po pala ay edited lamang po yun. So ibig pong sabihin nun, wala po talagang nanalo at kunwari lang yang panalo na yan. Anyway, so dahil po dyan nakumpirma na natin, ang masasabi ko lamang po ay hanggat ang administration natin ay si Andres Disaya, wag na po kayong tumaya dyan ng luto kahit kailan, dahil pa yung pong itataya ninyo, pangbili nyo na lamang po ng bitsin. Lungkot isipin na yung mga taong naghahangad na kahit papaano ay swertihin sila, matumbok nila yung tamang numero para manalo rin sila, ayun naman pala ay wala naman pala talagang maaasahan itong mga mananaya na mananalo dahil nga po dito sa illegal na ginagawa nitong si Robles na ito. General manager po yan, si Mel Robles. At doon na po talaga ako 100% na talagang naniniwala na ako na yung mga source ni Maharlika ay talaga namang totoo. Walang kaduda-duda, walang pag-aalinlangan. Kaya po, ngayon nga po ang ginagawa ko, lahat po ng mga videos ni Maharlika ay nire-upload ko po rito sa channel ko para ang purpose naman po noon ay maipabot natin sa ating mga kababayan ang mga talaga namang tunay na mga nangyayari na pagnanakaw sa ating kabanang bayan. At yan po ay form ng pagnanakaw, yang kunwari magpapalabas sila ng may nanalo, yung pala ay gawa-gawaan lamang nila. So ito po yung mga taong talaga na mga dapat talaga ito mga sinusunog itong mga ito. Dapat ito talagang na mga kinakapon, dapat ito yung mga nililitson. So yun na nga po ang sinasabi ko. Bagamat sabi ko nga, bagamat yung aking joke na papasokin ko na rin yung politika sa 2028 ay yan po ay suntok sa buwan at malayo po yan sa katotohanan na mananalo tayo bilang presidente. Dahil nga po, pero kung yun po talaga ang mangyayari, kung ano po yung nabanggit ko dyan, nalilitsunin ko itong mga kawatang ito, gagawin ko po talaga. Hindi baling pag ako na magbabayad sa batas,
Hindi baling ako na ang kuyugin dito ng ICC. Basta malipol ko lang itong mga kawatan na ito, masaya na po ako ron para tuloy-tuloy na po ang pag-unlad nitong ating mga mahihirap na kababayan na patuloy na pinapahirapan nitong mga unggoy na mga politikong ito, lalo na kagaya ni Robles na siya ang manager ng PCSO na puro kasindikatuhan ang pinaggagawa sa gobyerno. Ayan, at lumabas na po dyan sa hearing ng Senado. Ngayon po at sa ngayon po ay kailangan nating pasalamatan ito si Senador Rapi Tulfo dahil sa kanyang matapang na pag-iimbestiga rito kay Mel Robles na alam naman nating lahat na ito ay binabakapan nitong si smuggler na asawa ni Andres Disaya. Anyway, sa ngayon po ay after po nung hearing kanina ay kahapon ay diretso po sila doon sa executive session na kung saan po ay sila lamang po doon sa kwarto. Pag-uusapan po nila yan at hindi natin alam kung ibubulgar na ni Mel Robles na itong si Lisa ang utak ng lahat ng mga ito. Kung inyo pong matatandaan doon po sa mga sinishare kong mga video ni Maharlika, yan po ay namili po ng bahay diyan sa Amerika at maliban pa po dyan, yun pong sabay-sabay sila nagpatayo ng bahay diyan kasama itong si Thinking Pinoy diyan sa Baguio at magkakasama po sila diyan ng mga smuggler lahat. Kasama na po diyan yung Michael Ma na isa ring pong smuggler. So, doon pa lamang po ay talaga namang nakakapangilabot itong mga nangyayari dito sa ating bansa dahil parang pakiramdam ko at base ko ang ating pagbabasihan itong mga binulgar ni Maharlika ay ito po ay nagsama-sama po yung mga kawatan ng mga tao, nagsama-sama po yung mga demonyo dito sa ating bansa na kung saan ayan na po ngayon po namamayagpag na po yung mga kasamaan nitong mga animal na ito. Anyway, so tingnan natin yung magiging resulta ng kanilang executive session dahil umamin na po si Mel Robles, yung general manager ng PCSO, na edited nga daw po talaga yung picture na yon. But anyway, bukas po ay malalaman natin yan kung ano ang talagang magiging resulta ng investigasyon ng komite ni Senador Rapi Tulfo. Nangangamba lamang po ako rito dahil sa loob ng isang buwan lamang, marami pong beses silang nagpatama ng mga nanalo. Puno. Pero ang totoo nun, wala pong nananalong tao, kundi drama. Sila lang din, sina Robles lang din ang nakikinabang nung sinasabing nanalo na yun ng mga numero na rin. Mayroon pang mga 600 million, 400 million, at kung ano-ano pang ilang milyon-milyon yan. Sa loob po yan ng isang buwan. Marami po yung naipanalo daw, puno. At dahil dyan, ay ito po yung aking pangamba na sana lang at ayoko namang mag-isip. Pero dahil sa halos lahat na yata mapapolitiko, mapalahat ng mga tao dyan sa gobyerno ay kayang-kayang nasusuhulan nitong si smuggler Lisa na ito. So yun po ang pangamba ko rito, kung ito po ay hindi magbabago yung pag-iimbestiga ni Senador Rapi Tulfo dito kay Mel Robles na ito. Anyway, kanina lang at talagang mainit yung kahapon lamang ay nakita ko yung pagiging mainit na diskusyon nilang dalawa. But na nga po ang sinasabi ko na sana ay huwag madadala si Senador Rapi Tulfo sa pakiusap
smuggler na asawa ni Andres Disaya at sana huwag madala sa kinang ng pira itong si Senador Rapi Tulfo. Ngayon, kasi sabi ko nga po kanina lamang, ay halos lahat na nababayaran itong si Lisa. So, hindi ko naman iniisip. Kaya lang dahil sa mga nangyayari, nakikita ko na hawak nila lahat. Mapa-mainstream media, mapa-politiko, mapa-congressman dyan, hawak ni Lisa. So, itong pag-iimbestiga rito kay Mel Robles na ito, hindi natin alam kung saan patutungo ito. Pero maliwanag na po yung lumabas sa hearing na talaga namang gawa-gawa lamang ni Robles yung mga panalo-panalo na yan na sinasabi nila na kung saan sila lang din ang nanalo dyan. At yan ang mission. According doon kay Maharlika, yan ang mission ni Mel Robles na manager ng PCSO na lahat imanipula, lahat ng mga pwedeng pagkakwartahan, pwedeng makuna ng pira, lahat, yan ang mission ni Robles base dito sa mga ibinulgar ni Maharlika. At dati po, aaminin ko na hindi po ako naniniwala dito sa lahat ng mga sinasabi ni Maharlika, pero ngayon po 100% na talagang lumutang na po yung mga buong katotohanan ng mga sinasabi ni Maharlika na kung saan ay talaga namang makatotohanan at talaga namang yung puso ni Maharlika ay talaga namang nandito pa rin sa Pilipinas, bagamat nasa Amerika na siya, doon na po siya nakatira at actually American citizen na po siya. Kung tutuusin, wala na po siyang pakialam sana dito sa atin. Pero still, nandoon pa rin po yung pagmamahal niya dito sa ating bayan at sa kanyang mga kababayan. Sa kayang hinahangaan ko rin itong si Maharlika dahil sa mga pagbubulgar niya. At ganoon din po at hinahangaan ko rin po yung mga nagbibigay sa kanya ng information na talaga namang makatotohanan yung mga information na binabato nila kay Maharlika at si Maharlika naman ang nagre-relay yung mga kasamaan at kadimunyuhan itong administration ito. Ngayon, kung atin pong pupuntahan yung politika ngayon, ay wala po ako nakikita na politiko na talaga namang magsasalba dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Wala po ako nakikita sa kanila. Kaya nga po sa sobrang asar ko kahapon, doon sa vlog ko na kandidato na rin ako, at isubscribe niyo itong channel ko, at baka sakaling magkaroon ako ng lakas ng loob na mag-file na rin ng candidacy sa 2028, ay mukhang hindi po umaayon sa atin yung ating mga kababayan, dahil dati-dati naman ay marami, araw-araw marami yung mga nadadagdag nating subscribers, pero doon sa magmula na mag-vlog ako kahapon na papasokin ko yung pagiging presidente sa 2028 ay walang nag-subscribe. Ay, di ba? Yun po at anyway, wala naman po sa akin yun at yun po ay bunga ng aking galit, bunga ng aking pagkadismaya dito sa gobyernong ito at lalo na dito sa mga politikong mga kawatan na ito na lalo pa nagpapahirap dito sa ating mga mahihirap na kabayan. Kaya lamang po nakapagbitaw ako ng mga ganong salita kahapon sa aking vlog. Pero ito lamang masasabi ko sa inyo, kung sakali man at nagkataon nga, bagamat malayo sa katotohanan, suntok sa buwan, ika nga, at talaga namang wala sa panaginip ng kahit na sino na ako ang magiging presidente, ganun pa man, sana ito na yung pagkakataon ninyo na makikita nyo ng live kung paano koleksionin itong mga kawatan ng mga politikong ito at lalo na dyan sa mga
tao dyan sa gobyerno na walang katigil-tigil kung magnakaw sa pira ng bayan. Ayan. So ngayon naman po ay dadako naman po tayo dito sa Mindanao, na kung saan po ay minsan madalas ilang beses ko na rin po nabanggit na mayroon po akong dinedevelop na resort diyan sa parting Mindanao, na kung saan po yan po ay Sarangani. Kaya ko po nabanggit niya ngayon ay dahil nga po mayroon pong nagsusulong na gusto nang ihiwalay dito sa Luzon, Visaya, itong Mindanao. Gusto daw po nilang magsarili. Ibig sabihin, gusto nilang magsarili ng kanilang gawing bansa, yan na yung Mindanao. Anyway, bagamat isa rin pong suntok sa buwan yan, pero hindi po imposible na mangyari yon. Bakit nga po na nasabi kong hindi imposible? Kasi nga po, kung tao na po nga talaga ang tatayo at wala nang gawin kundi kaladkarin itong gobyerno ito, mapipilitan din po ang gobyernong ibigay na lang yan. Unang-una, bakit naman nakakaisip itong mga taga Mindanao na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao? Nababanggit ko rin po dito sa aking mga vlog, dahil nga po sinabi ko na mayroon akong pinapagawang private resort dyan. Napakarami po dyan yung mga taong natutulungan ko. At doon ko po nakikita, isa rin po yan sa nakikita ko, na napakarami po talagang mga taga Mindanao na talaga pong mahihirap. At yun na nga po yung paulit-ulit ko lagi sinasabi sa mga vlogs ko, na talaga namang maraming nagugutuman dyan, walang masaing. So, kung doon sa usapin na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao, sa palagay ko, okay ako doon. Di ngayon, unang-una, hindi ba't itong mga taga Mindanao ang lagi na lang nahuhuli sa mga tulong ng gagaling dito sa national government, na kung saan ito, Metro Manila. Yan. So, imaginein mo, lahat ng kita doon, lahat ng kita rito sa Mindanao, pupunta lahat dito sa Manila. Okay? Tapos, kinita na nila yon, dadalhin pa rito sa Manila, tapos itong Manila ang magbibigay lang ng kung magkano lang ang gusto lang ibigay sa Mindanao. Kaya napakarami ang mahihirap sa Mindanao. Ngayon, kung magsusulo itong mga ito, sigurado ako, magiging maalwan ang buhay nitong ating mga kababayan dyan sa Mindanao, lalo na itong mga kababayan nating mga Muslim. Sa totoo lang po, halos walang nagtatapik dito sa mga kababayan nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Kaya napapag-iwanan lagi. Kung inyo pong natatandaan, yan pong Singapore. Nung sila na po ang gustong ihiwalay na nila yung Singapore, napakaliit lang po yan eh. Parang, kumbaga, parang mas malaki pa yung, masabi kong, mas malaki pa itong dito sa amin, itong Mindoro. Kung ito ay, pati itong dagat na ito masakop lang, mas malaki pa po itong buong Mindoro. Kaysa dyan sa Singapore, bansa na po yung Singapore. Pero, number 1 po ngayon ang Singapore sa mauunlad na bayan. O, tingnan nyo. Wala po silang mga natural resources dyan. Wala po silang gas, wala po silang kung ano man. Pero bakit nga po number 1 sila na mayaman sa lahat ng mga bansa? Tawag dito, napakayaman po ang bansang Singapore sa ngayon. Dahil nga po, una dyan, yung hindi corrupt, yung magmula sa presidente, kung mayroon man silang congressman, senador, lahat yan, hindi mga corrupt. Makikita naman po natin kung paano sila maunlad na bayan, na bansa ngayon.
Hindi kagaya sa atin, nasa atin na lahat ang mga resources, nandito na lahat sa atin ang mina, ginto, yung mga bakal, silika, yung mga salamin, kung ano-ano pang mga mina nandito sa atin. Pero nasaan tayo ngayon? Magkano yung utang natin? 14 ba o 24 trillion ang utang natin sa ibang bansa? So dito nyo masasalamin kung gaano ka magnanakaw, gaano kakawatan itong mga namumuno sa atin. Kaya yun ang sinasabi ko, paulit-ulit lamang pong sinasabi ko rito. Lahat po, kung maari nga lamang po, huwag na kayong bumuto para iparamdam nyo na dito sa mga kawatan na ito na hindi na kayo naniniwala sa kanila. Hindi ko po alam kung ano ang magiging parusa yung magsabing ganyan. Pero ang sinasabi ko lang po dito, out of frustration po itong aking sinasabi rito. Kasi unang-una, bubuto ka. Tapos ang mananalo lang din yung may pira na magbabayad yan sa Smartmatic na gagamitin. Bagamat sinasabi nila na hindi na raw Smartmatic ang gagamitin ngayon, pero still, sister company pa rin ng Smartmatic yung gagamitin ngayong eleksyon na ito. That is according to Attorney Glenn Chong. At yan po ay isa rin pong credible na nagsasabi yan dahil personal na nandyan siya nung ipinaglalaban niya itong si Marcos na ito doon sa yung pagkatalo ni Marcos na ito nung nakarang eleksyon ng Vice President na yon, ng kalaban ay si Leni Robredo. So, kaya alam ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong yung sinasabi niya. Pero mabalik tayo dito sa Mindanao. Kung magkataon na mag-aalboroto na itong mga taga Mindanao at gusto na lang umiwalay dito sa gobyernong ito at magsarili na sila ng sarili nilang gobyerno. Aba, mas sigurado ako, mas kampante ako na talagang mas yayaman yung Mindanao na yon. Alam niyo kung bakit? Nandyan lahat ang kailangan yung resources. Nandyan yung napakaluwang na mga agricultural land. Nandyan lahat. So, sigurado ako buhay na buhay. Imaginin mo nga, ang laki ng nire-remit nilang pera dito sa national. Tapos, itong national, ibibigay lang na tulong doon kakarampot. Pero kanila namang pera yon. Ngayon, dahil dito sa mga congressman, mga senador, yung mga congressman doon, sa parting Mindanao, sa kung saan saang distrito dyan, kung isang isa ring mga kawatan, wala na talagang mangyayari doon sa mga mahihirap nating kababayan. Di ba? Ngayon, kung hindi man maging kawatan yung congressman na yon, dito naman sa opisina ng Kongreso, kapag hindi ka naman umayon sa Speaker of the House, wala ring ibibigay sa iyong budget na kung saan ay nasa sakupan ng distrito diyan sa Mindanao itong isang congressman na ito. So kailangan mo lahat humalik sa Speaker of the House para mabigyan ka ng tamang budget. Kung hindi ka nagustuhan, wala kang budget. Tingnan mo itong ginagawa ni Romualdez na ito. Tingnan mo. At tinanggalan ng budget itong si Pulong Duterte. Imaginin mo yan. So, anong mangyayari doon sa mga constituent ni nasasakupan ni Pulong Duterte? Ay di gutom. Kasi itong Romualdez na ito na Speaker of the House na ito ay aswang. Ito ang mga kumpirmadong mga aswang itong mga animal na ito. Ito yung mga dapat sinusumpa. But anyway, wala na akong alam
At yung sinasabi nga, yung mga balita nga na nagpagala-gala dyan sa EDSA at nang huhuli ng langaw at kinakain niya. Hindi ko alam, baka ito ay natanggalan na ng tornilyo o lumuwag lang yung tornilyo sa ulo niya. So dapat yan ay mahigpitan agad, or baka naman ito ay nasa mental hospital na. So, yun po ang pag nangyari nga yan, okay, pag nangyari ang Mindanao na yan, na maihiwala yan, ibig sabihin, yung mga taga Maynila ay kukuha na ng passport para pumuntang Mindanao. At yung taga Mindanao, pag gustong pumunta ng Maynila, mayroon na rin passport. Pag nagkataon na rin, ito na rin Mindoro na ito, itong aking nasasakupan dito, ay ihihiwalay ko na rin. Dahil alam ko, mabubuhay kami rito, kung kami-kami lang dito, nasa Mindoro na ito, kasama ito, iipunin ko lahat ng mga subscribers ko at dito na kami, ihihiwalay ko na rin itong Mindoro na ito dyan sa Manila. So, yan ang dito, kakausapin ko na rin yung mga tao rito at initial, kahit naman wala kami mapagkunan dito, sisiguraduhin ko kaya namin mabuhay dito. At least dito, mailabas ko man yung dapat kong ilabas, gobyerno na itong Mindoro, wala na silang pakialam dyan Metro Manila na yung mga kawatan na yan. Kung may ilabas man ako rito na gold bar halimbawa, hindi na pag-iinitan ng mga kawatan dyan sa Kongreso at saka Senado at saka dyan sa gobyerno ng Manila na yan. So, pwede ko nang ilabas to ngayon, pwede nang ipagbili, pwede namin ito na ang gagamitin namin dito sa Mindoro bilang panimula. At hindi lang panimula ito, sisiguraduhin ko. So, kung mangyari yan, at ihiwalay ko na rin itong Mindoro nito. At lahat ng mga subscriber ko, sabihin ko, dito na kayo tumira sa Mindoro at sisiguraduhin ko sa inyo ang gagawin nating paraiso, itong isla ng Mindoro ito. So, yun ang nasa plano ko dahil since na nung marinig ko na mayroon nagsusulong. Sige po, tatapatin ko na kayo kung sino nagsusulong. Yung pong dating speaker ng Kongreso na si Alvarez. Sinusulong na po nila yung paghihiwalay ng Mindanao. Sino nga ba naman ang may gusto na pumasakop pa rito sa Manila? Ay kung ang presidente mo naman dito ay bangag, yung asawa niya smuggler, at yung mga kagaya ng Mil Robles na yun na sindikato pala, ano mapapalangan naman talaga ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao? Wala nga. So, di mas maganda nga, humiwalay na lang talaga sila. O, sasabayan ko na rin. Once na alalarga na itong Mindanao na ito, dito magpapakalat na rin ako ng mga kandito na gusto na rin namin dito sa Mindoro na ihiwalay na rin to diyan sa Metro Manila. Dito sa Kwan kasi ganito lang 'yon. Yung mga tao diyan sa Manila na gustong makakita ng badyaw, siyempre kukuha sila ng passport pupunta ng Mindanao kasi doon sa Mindanao lang sila makakakuha ng makakakita ng badyaw. Dito naman sa Mindoro, siguraduhin ko rin sa inyo na pupuntahan din dito yung mga turista dahil nandito rin sa amin yung mga mangyan. Yung mga gustong makakita ng mangyan. Ngayon, anong mangyayari sa Manila? Ang makikita lang naman nila dyan sa Manila, yung mga politikong mga ulupong. Makikita dyan yung mga politikong mga bayawak. Hindi interesado ngayon yung mga turista na makakita ng ulupong kasi maraming ulupong sa kahit na saan. Yun ang pandon. Yun ang bintahe dito sa Mindanao at dito sa amin sa Mindoro. Sabi ko nga, gusto nila makakita ng badyaw, pumunta sila ng Mindanao. Gusto nila makakita ng mangyan, dito sila pumunta sa amin sa Mindoro. Ngayon, baka may diyan sa Manila na yan, walang pupunta, kaya lalangawin yung Metro Manila na yan at mag-ipon-ipon dyan yung mga kawatan. Sige, magkanya-kanya kayong kawat, magpatayan na lang kayo, mga animal kayo, na mga kawatan kayo. Dahil
sisiguraduhin ko gutom mga butin yung mga yawa kayo. Anyway, mahaba na po yan at puro itong mga sinasabi ko ay suntok man sa buwan pero litas kung anong pwedeng mangyari. So maraming salamat po muli sa aking mga subscribers at dito po sa aking mga followers, viewers na nagtiyatyagang manood dito nga wala namang kakwenta-kwentang video ko. I-like nyo na rin po. Pindutin nyo yung like kahit na hindi nyo gusto. At para po makarating itong ating sinasabi dito sa mga kawatan sa gobyerno ito na plano na ihiwalay ang Mindanao at ganun din ako, iplano ko na rin ihiwalay itong Mindoro dyan sa Metro Manila na puro mga sawa ang mga nakatira dyan. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi.